Hindi sumagot ang babae sa tanong na yun ni Sergio, kaya naman iniharap niyang babae sa kanya. Hinawakan sa magkabilang pulsuhan at niyuko upang halikan ito sa labi ng mariin. Hindi pa siya nakontento. Sinamahan pa niya yun ng mariing pagsipsip sa labi. Hindi naman makapanlaban si Camille sa ginagawang paghalik ng lalaki. Kaya ang tanging nagawa na lang niya ay punasan ng kanyang labi. Ramdam naman ni Camille na humigpit ang pagkakahawak ni Sergio sa kanyang pulsuhan. Halatang hindi nito nagustuhan ang ginawa niya. "Do you hate me?" Nakasimangot na tanong ni Sergio habang hawak pa rin ng babae. Hindi naman maitago ni Camille ang galit sa lalaki at tinitigan niya ito ng masama. Bakit ayaw pa rin siya nitong tigilan? "Oo, nakakadiri ka kaya. Wag mo kong hahalikan," galit na wika niya. "Okay, I'll kiss you all over and you can throw yourself away." Ng lalaki na para bang baliwala lang ang galit na pinakita ni Camille. Sa galit ni Camille, hindi niya mapigilan tumulong kanyang mga luha. Pakiramdam niya agrabyado siya. Sa ginagawa ng lalaki pumiyok siya nang magsalita. "Bakit mo ako binubuli ng ganito?" Umiiyak na tanong niya. Mapulat basa ang sulok ng mga mata ni Camille. Dahil sa pag-iyak at ang makapal nitong pilik na tumatakip sa magaganda nitong mga mata, ay kaakit-akit sa paningin. Gumalaw ang Adam's apple ni Sergio nang mapalunok at muli niyang niyukong kanyang ulo para halikan ang luhang tumutulo sa mga mata ng babae. "No, we didn't do anything," saad ni Sergio sa namamaos ng boses. May kakaiba ring emosyong makikita sa mga mata niya ng mga oras na yon. Nanlaki ang mga mata ni Camille at hindi makapaniwala sa narinig. "Anong sabi mo?" Nautal na tanong niya. Gusto niyang malaman kung totoo bang narinig niya o guni-guni niya lang. May hinang natawa si Sergio sa kapinisil ang namumulang pisngi ng babae. "Ang sabi ko, walang nangyari sa amin ng babaeng yun." "Kung ganun, ano yung mapulang marka sa leeg ni Miss Martha?" Nagtatakang tanong ni Camille. "Ano namang kinalaman ko doon?" Tanong ni Sergio na may himig na kakaunting galit. "Ganyan ba ako kagutom sa paningin mo't lahat na lang ng babae kakagatin ko?" Napakurap-kurap si Camille habang nakatitig sa lalaki. Oo nga't masyadong exaggerated ang gusto nito sa mga bagay-bagay. Lalo na sa pagdating sa kama, pero alam naman niyang hindi ito nagsisinungaling sa kanya pagdating doon. Itinulak ni Camille ang lalaki, nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Pero masama pa rin ang kanyang loob nang maisip na hindi pa nito ibinabalik ang hinubad nitong pajama niya. "Pwede ka namang sumagot ng oo o hindi, kaya bakit kailangan mo pa akong saktan?" Masama ang loob na tanong ni Camille. "Don't give me a reputation for domestic violence." "Sinaktan ba kita?" Nakangising balik tanong naman ni Sergio saka pinagdikit ang kanyang malalaking palad at kinuskus na tila ba ng aasar. "Spanking is a fun thing in bed. Hindi mo ba alam?" Makahulugang dagdag pa niya. Biglang namulang pisngi ni Camille dahil sa sinabi nito pero patuloy pa rin siyang pinagtatawanan ng lalaki. "Hindi mo pala alam? Masyado ako naging kampante na alam mo ng lahat." Pangasar pa nito muli kay Camille. "Tumigil ka na," saway ni Camille na maluktot ang maliit na paa. Hindi siya komportable sa sinasabi ng lalaking kaharap na oras na yon. "It's okay. Gagawin natin ngayong gabi." Lalong idinikit ni Sergio ang mga sarili sa babait na mamaos na bumulong. "Gagalingan ko." Hindi naman nakapagsalita si Camille at iniwas ang paningin sa lalaki. Dapat ba niyang bawiin ang sinabing sinaktan siya nito para tumigil to? Naputol ang pag-iisip ni Camille at nagulat siya nang biglang bumangon ng lalaki. Nagkamot ng ulo at binalaan siya. "Lie down, huwag kang kikilos." Nagtakip si Camille ng kanyang muka dahil sa kaba at matinding hiya. At dahil alam niyang wala siyang takas pa sa lalaki. Hindi na siya nagtangkang magpumiglas pa. Ipinikit ni Camille ang kanyang mga mata at naghintay ng susunod na mangyayari. Ngunit muli siyang napadilat nang marinig na bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Senyales na lumabas ang lalaki. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ilang sandali pa nga ay bumalik si Sergio na may dalang medicine kit. Nang mapansin ni Sergio ang pagtataka sa mukha ng babae na pangisi siya. "Maghintay ka na muna sandali kung gusto mo talaga." Nangasar na wika niya. Uminit naman ang pisngi ni Camille dahil sa kahihiyan at nautal na nagsalita. Hindi na nadugtungan pa ni Camille ang sasabihin na makita na lumuhod ang lalaki sa kanyang paanan at inabot ang isa niyang hita. Kitang-kita rin niya ang madilim na anyo nito matapos makitang pasong tinamo niya doon. Hindi nito maintindihan ni Camille
Ang naramdaman, nagagalit ba ito dahil nasaktan siya? You're so stupid. Bakit hindi ka kaagad nag-utos sa housekeeper na dalang ka ng gamot pagdating mo? Singhal ni Seryo sa kanya. Muntik nang mapakislot si Camille sa kiliting naramdaman ng hawakan na mainit na kamay ni Seryo. Ang kanyang mga paa dahilan para itiklop niya yun. Okay lang naman ako, sagot niya. Mahinang kinurot ni Seryo ang talampakan ni Camille dahil sa katigasan nito ng ulo. Okay lang ang puwet mo nang iiyak ka? Binuka ni Camille ang bibig para sana sumagot pero muli rin niyang itinikom. Kahit anong sabihin niya magagalit lang ito sa kanya kaya mas mainam kung tatahimik na lang siya. Matapos malagyan ng ointment, nakaramdam ng ginhawa si Camille sa kanyang paa. Palihim din niyang sinulyapan si Seryo na noon ay nakayuko at may hawak na cotton balls. At napakagwapong tingnan. Kapag ganun ang itsura nitong nakafocus sa ginagawa, isipin na makakita ng malalim na pagtatanggi sa kanya si Seryo. Naalala tuloy niya sinabi ni Fedra. Ang fiancé nito si Ursula ang babaeng pinakamamahal ni Seryo Reynoso. Gaano siguro ito pagmasdan ng lalaki katulad kung paano siya pagmasdan. Puno ng pagmamahal. Sa kasamaang palad, hindi naging magandang kinahantungan ng dalawa. Gayunpaman, hindi sumuko si Seryo at ginawang lahat ng paraan upang makarecover ang babae. At kapag dumating ang oras na magising na ito mula sa koma, alam ni Camille na doon na matatapos ang lahat sa kanila. Wala na silang kinalaman pa sa isa't isa. Ganyan ba ako kagwapo kaya kanina ka pa nakatingin sa akin? Tanong ni Seryo na nakaangat ng gilid ng labi. Napapahiya namang inalis ni Camille ang tingin sa lalaki. May iniisip lang ako. You have a lot on your mind. Ani Seryo saka tumayo na daladalang medicine kit. Nang mabistahan ng medicine kit, naalala ni Camille na yun ang box na dinala ng housekeeper kanina bago pa dumating ang lalaki. Kung gayon, paano nito nalaman na meron siyang injury sa paa? Pinanood ba nitong surveillance footage? Nagkaroon tuloy ng imahinasyon si Camille. Kaya ba siya pinapunta nito sa basement para isabay niya? Pauwi dahil nalaman nitong may injury ang kanyang paa? Ngunit kagad ding napailing si Camille at pilit na iwinaksi yun sa kanyang isipan. Marahil ay kaya pinanood ni Seryo yung surveillance footage ay dahil hindi ito naniniwala sa one-sided story. Pero gayon pa man, inosente siya at alam niyang napatunayan ng surveillance footage. Pinasya ni Camille na isandal na munang ulo sa headboard ng kama at sipati ng kanyang paang nangingintab dahil sa pinahid na ointment. Ilang sandali pa nang maiayos ni Camille ang sarili ay muling pumasok si Seryong nakasuot ng bathrobe at mukhang katatapos lang mag-shower. Basa pa kasi ang buhok nito at tila hindi man lang nito nagawang i-blow dry. Naging tensyonadong buong katawan ni Camille habang nakatingin sa lalaki na papalapit. Otomatikong umahon ng kaba sa kanyang dibdib nang maghubad to ng bathrobe at sumampa sa kama. Tingnan mo ako, anong magagawa ko? May injury ako sa paa, nautal na pagdadahilan ni Camille sa lalaki. Now you know how to play the victim, ani Seryo sa kangumisi. Don't worry, hindi naman masamang injury mo. Hintayin mo na lang na hanggang sa gumaling ang paa ko. Muling pangungumbinsi ni Camille sa lalaki. No, mariin na sagot ni Seryo sa kawalang sabi-sabing hinilang isa niyang binti at kinawit sa bewang nito. At hindi man lang siya pinagbigyan ng pagkakataon na makatanggi. Ito ang dapat sa'yo dahil sinabihan mo akong gwapo pero useless. Bigla namang natigilan si Camille at biglang nag-init ang kanyang pisngi. Tama ngang hinala niyang narinig itong kanyang sinabi. Magpapaliwanag ako. Natigil si Camille sa pagsasalita dahil bigla siyang hinalikan ng lalaki at mahinang kinagat ang kanyang labi. Ang hininga nitong amoy mint ay dumadali din sa kanyang bibig. Halos maubusan ng hininga si Camille sa halik na yon. Pakaramdam niya hinang-hina siya kaya naman ang hita niyang nakapulupot na bewang ng lalaki na laglag. Mula sa pagkakasandal sa headboard ng kama ay dumulas din siya pero kagad siyang nasalo ng lalaki at muli ibinalik sa dating pwesto. Kapwa sila habol-habol ang hininga nang pinakawalan ni Seryo yung kanyang labit sa kanamamaos ang boses na nagsalita. Do you remember what I said that day? Paanas na tanong ng lalaki na. Natutup ni Camille ang kanyang bibig at walang maapuhap na sasabihin. Hindi niya maalala kung anong tinutukoy ni Seryo ng mga sandaling iyon. Bukod pa doon, hindi siya makapag-isip ng maayos dahil napaka-sexy ng boses nito. Nang sabihin niya na para bang sinasadyang mang-akit. It feels so good. Nakangisip ang wika ni Seryo. Ngayon, sinong useless sa atin?
Ramdam ni Camille ang pag-iinit ng buo niyang mukha kaya inalis niya ang paningin sa lalaki at ibinaling ang ulo sa ibang direksyon. Maya-maya pa'y biglang umalis sa kanyang ibabaw si Seryo at lumipat sa kanyang tabi. Nagulat pa siya nang patagilid itong humarap sa kanya at puno ng kapilyuhan ang mababasa sa mukha. Sa sofa, sa banyo, sa kusina, sa harap ng salamin, gagawin ko ngayong gabi ang promise ko sa'yo. Namamaos ng bulong ni Seryo sa kanyang tenga. Nagsimulang kumilo si Seryo sa kanyang tabi. Inalalayan siya nitong tumalikod sa gawin nito at sa kagamit ang isa nitong kamay ay tinaas nito ang kanyang hita nang sa ganon ay malaya itong makakilos. Napakagatlabi si Camille at pilit na pinipigilan ang pag-alpas ng munting tinig sa kanyang labi. Kumapit din siya sa una na para bang doon siya kumukuha ng lakas. Physical and mental relaxation filled Seryo entire body. The feeling of boredom that seemed to be about to explode was finally relieved. Sa loob ng ilang linggo, natakot siyang baka hindi niya makontrol ang kanyang sarili, kaya hindi siya nagtangka na pumasok sa kwarto ng babae. Mabuti na lang at natapos ng menstrual ng babae na kay tagal niyang hinintay. Hindi ko kaya, naiiyak na daing ni Camille. Isinubsob ni Camille ang mukha niya sa unan dahil hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nahihiya siya pero sa kabilang banda ay gusto niyang mararamdaman. Ngunit natatakot siya na mas makagawa pa siya ng ingay. Kaya ibinaon niya pang lalong mukha sa malambot na unan. Pinigilan naman ni Seryong matawa dahil alam niyang pinigilan ni Camille na mas mapaungol pa. Baby, it sounds good. I want to hear more. Bulong niya sa tenga habang hawak ang baba nito. At pilit na pinapaharap ang mukha sa kanya. Wala namang pakialam si Camille sa kung ano pang itawag sa kanya ni Seryo ng mga sandaling iyon. At kahit anong mangyari, hindi siya lilingon sa lalaki dahil alam niyang tinutokso siya nito ng mga sandaling iyon. Hindi niya kayang tignan si Seryo dahil pulang-pula ang kanyang mukha dahil sa hiyat nakakabaliw na pakiramdam. Mas tinukso pa siya ni Seryo. Ang kaninang marahas nitong pagkilos ay naging mabagal at sinabayan ng kanyang katawan. Impit na ungol ni Camille kahit napilit niyang pinipigilan ang sarili dahil alam niyang mas gusto yun ni Seryo. Namumula ng mga mata ni Camille at ilam ng luha dahil sa pagpipigil ng emosyon pero hindi na rin niya ito natagalan. At isang pag-iyak na may kasamang pag-ungol ang namutawi sa kanyang nanginginig na labi. Buong gabi namaos ang kanyang tinig dahil sa nakakabaliw na sensasyong lumulukob sa kanyang kaibuturang si Seryo Reynoso may gawa. Kinabukasan pagdating sa kumpanya ay kaagad na uminom si Camille ng chamomile tea para mabawasan ang nananakit ng kanyang lalamunan. Habang umiinom ay lihim niyang sinusumpang lalaki sa kanyang isip dahil itong may kasalanan noon. Matapos maubos ang isang baso, muling umalis si Camille sa kanyang desk upang magpunta sa coffee room at magtimpla ng chamomile tea. Habang naglalakad sa hallway, nakasalubong niya si Alex, ang sekretary ni Seryo. Naalala niya hindi pa niya ito napapasalamatan dahil sa pagtulong sa kanya nito last time. Sekretary Noriega, maraming salamat dahil tinulungan mo ako makakuha ng abogado noong nakaraan. Taus-pusong pasasalamat ni Camille sa lalaki. Nagulat naman si Alex pero kagad ding ngumiti. You don't have to thank me, Miss Asuncion. Sumusunod lang ako sa utos. Natigilan sandali si Camille nang marinig yon. Si Mr. Noriega ay personal secretary ni Seryo kaya alam niyang sa lalaki lang ito sumusunod ng utos. Ibig bang sabihin, tinulungan siya ni Seryo? Bago tuluyang umalis si Alex ay nag-iwan pa ito ng suggestion kay Camille. Miss Asuncion, kung gusto mong pasalamatan si Mr. Reynoso, pwede mo siyang bigyan ng regalo. Ng sekretary sa kangumiti at tumalikod na. Kaya naman yun nasabi ni Alex dahil hindi niya matagalan ang ugali ng kanyang boss sa tuwing nag-aaway ang dalawa. Sapat ng mga araw na lumipas na parang naglalakad siya sa yelo tuwing kasama ang amo. Sa madaling salita, higit kanino man umaasa siyang magkakaroon ng magandang relasyon ng dalawa. Isa pa sa tingin niya ay mas magiging maagaan ang kanyang buhay kung bibigyan ni Camille Asuncion ng regalo ang kanyang boss para gumanda ang mood nito. Sumilay ang magandang ngiti sa labi ni Alex at parang lumiwanag ang kanyang paligid. Dahil kapag magandang mood ng kanyang boss ay mas magaan ang kanyang trabaho. Ngunit hindi pa nakakalayo si Alex sa paglalakad ay sumulpot sa harapan niya. Ang kanyang boss na masamang mukha at nakatitig sa kanya ng matiim. Are you happy? Tanong ni Seryo kay Alex na may mapanganib na tono. Are you happy? Nakaramdam ng kilabot si Alex na makitang nakakatakot na tingin ng kanyang boss sa kanya. Kaya bago pa ito mag-isip ng kung ano'y kaagad na siyang nagpaliwanag. Mr. Reynoso, pinasalamatan ako ni Miss Asuncion dahil sa abogadong inassign ninyo sa kanya last time. I said you ordered the lawyer, so she said she bought you a gift as a token of gratitude.
Pagpapaliwanag ni Alex. Natigilan naman si Seryo nang marinig iyon at mapanganib na anyo'y nakikita sa mukha niya kanina ay biglang naglaho. Stop talking too much, ani Seryo sa kanyang sekretary. Matapos ay tumalikod na, nakahinga naman ng maluwag si Alex. Buti na lang ay naniwalang kanyang boss at naging maganda ang mood nito. Kung hindi siya na naman ang magdudusa sa buong maghapon niyang makakasama, ang boss niyang kasing tigas ng bato ang pagkatao. Sumunod na rin si Alex sa kanyang boss at sa kanyang isipan. Na-realize niyang may pinagbago ang kanyang boss simula na maging malapit to kay Miss Asuncion. Saan na lang ituloy-tuloy ng pagbabago ng kanyang boss nang sa ganon ay mas gumana ang kanyang buhay. Samantala na makabalik naman ng opisina at makaupo sa kanyang desk, naisip niyang sinabi ni Secretary Noriega tungkol sa pagbibigay ng regalo kay Seryo bilang pasasalamat. Sa tingin niya hindi niya magagawang bagay na yon dahil sa dami niyang utang ay kulang na kulang pang kanyang sahod. Idagdag pang alam niyang hindi magugustuhan ni Seryo ang kanyang regalo. Nasa lalaki ng lahat, maski damit na nagkakahalaga ng 7 digits ay kaya nitong bilhin kung gugustuhin nito. Kaya ano pang ibibigay niya dito? Gayunpaman ayaw naman niya magkaroon ng utang na loob sa lalaki. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Camille at nang makapagdesisyon kung anong gagawin ay kinuha niya ang cellphone at nagpadala ng text message kay Seryo. Kinatanghalian habang lunch break ay nagpunta si Camille sa pinakamalapit na mall para bumili ng kamera para kay Elias na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Naalala kasi niya napakarami na niyang utang na loob sa lalaki at hindi pa niya ito na ililibre man lang kahit isang beses. Binilan siya nito ng cellphone ng masirang gamit niya. At last time ay nagdala ito ng mamahaling chocolate sa kanyang mga katrabaho. Alam naman niyang kung perang ibibigay niya kay Elias ay hindi nito yon tatanggapin. Ngunit dahil alam niyang mahilig ito sa photography, kaya naisip niyang camera na lang ang bilhin niya para dito. Dahil limited edition ng camera model na kanyang pinili, kaya 1 linggo pa raw yun bago makuha. Nang ma-finalize ang lahat, kaagad na ring bumalik si Camille sa opisina. Tapos matatapos ng kanyang break time, bitbit niyang brochure galing sa mall kung saan niya binili ang order niyang camera. Nang mapadaan naman ng kanilang team leader na si Miss Patricia, nakita niya sa ibabaw ng desk ang brochure ng kamerang dala ni Camille. At dahil mausisa ito ay kaagad itong nagtanong kay Camille, nabala sa pag-check ng kanyang mga draft. Camille, bibili ka ng camera? Usisa ni Miss Patricia habang hawak sa kamay ang brochure. Gumiti si Camille. Ibibigay ko sa friend ko. Aniya, this camera is pretty good. Tumangot ang sagot naman ni Miss Patricia. Sa hindi kalayuan na padaan naman si Seryo sa opisina ng mga to. At dahil malapit sa pintong desk ni Camille na hindi sinasadyang narinig niyang pinag-usapan ng mga to. Camera? Isip-isip ni Seryo. Paano naman nalaman ni Camille na mahilig siya sa photography? Pinag-aralan ba nitong bagay na gusto niya? Nung nakarang in-interview siya sa national TV para sa pagbubukas ng bago niyang kumpanya, tinanong siya ni reporter kung anong hobbies niya. Sinabi naman niya sa interview na mahilig siya sa photography. In fact, he won an international award for his excellent photography skills. Napangiti rin si Alex na kasalukuyan na sa tabi ng kanyang boss at narinig din ang usapan ng dalawang babae. Mr. Reynoso, magaling pumili si Miss Asuncion. Alam niyang hilig niyo. Ani Alex na nakatingin sa babae. Isang ngiti ang sumilay sa mga mata ni Seryo at umangat ang sulok ng kanyang labi. Naalala rin niya nag-text ito sa kanya kanina pero dahil nasa gitna siya ng meeting ay hindi kaagad niya nabasa. Dinukot niya ang phone sa bulsa ng kanyang tuxedo at binasa ang mensahe ni Camille sa kanya. Libre ka ba mamayang gabi? Tanong nito sa text. Sinagot naman kaagad niya ito ng yes. Mula sa kinatatayo nakakita niya dinampot ni Camille ang phone nito at kaagad nag-type doon. Umuwi ka ng 7 p.m. Pwede ba? Reply nito. Seryo curled his lips and then composed a text message. Okay, matapos na muli niyang pinagpatuloy ang naudlot na panglalakad patungo sa sariling opisina, but Seryo mind became mischievous. Does she have a surprise for him later at 7 o'clock? Pagkalabas galing trabaho ay kaagad umuwi si Camille sa Reynosa residence. Pero bago yun ay dumaan na muna siya sa grocery para bumili ng gulay at ng iba pang kakailanganin niya sa pagluluto. Dahil wala siyang ibang talento kung hindi lutong bahay kaya naisipan niyang ipagluto na lang sa Seryo ng pagkain bilang pasasalamat sa lalaki. At dahil hindi niya alam kung anong pagkain gusto ni Seryo, kaya nagdesisyon siya magluto ng 6 na potahe at isang soup. Inabot niya ng halos 2 oras si Camille sa pagluluto at eksaktong 7:00 nang may handa niyang lahat ng pagkain sa mesa. Subalit makalipas ang 8:00 ng gabi ay hindi pa rin umuwi si Seryo. Ininit niya muli ang mga pagkain at muling inihanda sa mesa habang hinihintay ito.
Sumapit ang 8:30 p.m. ay wala pa rin ang lalaki kaya nagpasya si Camille na tawagan na si Secretary Noriega para alamin kung nasa ng boss nito. Sorry, the number you have dialed is unattended. Natigilan si Camille na marinig ang operator sa kabilang linya. Ano kayang nangyari sa mga to? Dahil hindi alam ni Camille kung anong oras makakauwi si Sergio kaya naghintay si Camille hanggang sa hindi sinasadyang makatulog siya sa sofa. Tunog ng cellphone niya ang gumising kay Camille mula sa pagkakahimbing at dahil inaantok pa'y wala sa sariling sinagot niya ang tawag. Hello? Miss Asuncion, boses yun ng Sekretary Noriega. Nagising naman ang diwa ni Camille na marinig ang boses ng lalaki. Mr. Noriega, may tatanong sana ako sa'yo. Bago pa matapos ni Camille ang sasabihin, ay narinig niya isang baritonong boses sa kabilang linya. What the heck are you doing? Call Ursula's attending physician. Hurry! Kahit sa kabilang linya hiramdam ni Camille ang galit sa tinig ni Sergio ng mga oras na yon. I'm sorry, Miss Asuncion. I need to hang up. Yun na lang ang nasabi ni Mr. Noriega sa kabilang linya bago patayin ng tawag. Naiwan naman si Camille na tulala ng mga oras na yon. Kung ganun, kaya ba hindi umuwi si Sergio nagpunta ito sa abroad para kay Ursula? Nagising na bang babae? Nagbalik sa wisyo si Camille at pinagmasdan ng mga pagkain nakahanda sa mesa. Wala siyang ganang kumain pero ayaw niya namang masayang ang mga iniluto niya. Di kumambibig ni niligpit ni Camille ang lahat ng mga pagkain at nilagay sa refrigerator para bukas na lang kainin. Habang nagpupunos ng mesa ay natigilan si Camille. Kung sakaling nagising na nga si Ursula, ibig sabihin ay tapos na rin ang kanilang agreement. Hindi na rin kailangan pa ni Sergio ng kahit na anong thank you gift mula sa kanya. Ano kayang mangyayari ngayong tila gising ng babaeng pinakamamahal ni Sergio? Dito na ba magtatapos ang relasyon sa pagitan ni Camille at Sergio? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.